May pag-asa bang makakuha ang Pilipinas ng Ticonderoga class? Sa kasalukuyan, napakaliit ng posibilidad na makuha ng Pilipinas ang alinman sa mga Ticonderoga class cruisers na inalis na sa serbisyo. Una, hindi ito bahagi ng mga barkong karaniwang inaalok ng Estados Unidos sa mga kaalyado dahil sa napakalaki ng pangangailangan sa maintenance, kuryente at tauhan. Pangalawa, karamihan sa mga ito ay may edad na higit 35 taon at nangangailangan ng malawakang overhauling bago muling mailayag. Kung sakaling magbago ang pulisiya ng US at mag-alok ng isa bilang museum ship o training platform, maaari itong tanggapin ng Pilipinas bilang simbolikong donasyon, ngunit hindi bilang aktibong barkong pandigma. Sa teknikal at pinansyal na realidad ngayon, mas makabubuti para sa Pilipinas na ipagpatuloy ang pagkuha ng mga bagong barkong mula sa South Korea, Japan at European shipbuilders, mga barkong mas madaling patakbuhin, mas episyente sa gastos at mas naaayon sa operasyon ng Philippine Navy. Para sa Pilipinas, ang pagre-retiro ng USS Philippine Sea ay may espesyal na kahulugan. Ilang taon na ang nakalipas, si Congressman Rufus Rodriguez ng Cagayan de Oro ay nanawagan sa pamahalaan ng Estados Unidos na ipasa ang barkong ito sa Philippine Navy bilang tugon sa lumalaking pangangailangan ng bansa na paunlarin at palakasin ang kakayahan nitong protektahan ang karagatang sakop ng bansa, lalo na sa West Philippine Sea. Ang kanyang panawagan ay bunga ng malasakit at pagnanais na makitang handa at may kakayahan ang Pilipinas na ipagtanggol ang sariling soberanya. Subalit, kahit mabuting hangarin ito, hindi kailanman magiging madali o praktikal ang ganitong hakbang. Ang mga barkong Ticonderoga class na unang itinayo noong dekada 1980 ay dinisenyo bilang mga high-end surface combatants upang labanan ang hukbong dagat ng dating Unyong Sobyet. Taglay ng mga ito ang Aegis Combat System, SPY-1 Phased Array Radar at higit sa 100 Vertical Launch System, VLS cells para sa mga surface-to-air missiles at cruise missiles. Napakalakas ng mga kakayahan nila, ngunit kapalit nito ay napakamahal at komplikadong operasyon. Ang pagpapanatili ng isang barko tulad ng USS Philippine Sea ay mangangailangan ng bilyon-bilyong piso kada taon, kasama ang daang-daang tauhan, mataas na antas ng pagsasanay at sopistikadong pasilidad at logistik. Maging ang US Navy sa kabila ng napakalaki nitong budget ay unti-unti nang nagretiro ng lahat ng Ticonderoga class cruisers dahil sa tumataas na gastusin at kahirapan sa pag-upgrade ng mga lumang sistema upang makasabay sa modernong banta. Sa halip, tumututok na sila ngayon sa Arleigh Burke-class destroyers at sa mga next-generation surface combatants na mas episyente at madaling i-modernize. Para naman sa Philippine Navy na nasa unang yugto pa lamang ng modernisasyon, hindi praktikal ang pagkuha at pagpapatakbo ng ganitong uri ng barko. Sa ngayon, nahihirapan pa ang bansa na mapanatili ang mas maliliit na barkong galing sa ibang bansa. Ang isang cruiser na kasing komplikado ng Ticonderoga class ay magpapabigat sa limitadong pondo ng hukbong dagat. Ang gastos sa gasolina, supply, piyesa at crew training ay agad na magpapalobo sa budget ng sandatahang dagat. Gayunman, hindi ito nangangahulugang walang saysay ang mungkahi ni Kong Eni Rodriguez. Sa kabaligtaran, ito ay patunay ng malalim na hangarin ng mga lider ng bansa na palakasin ang ating sandatahang pandagat. Sa harap ng lumalalang tensyon sa South China Sea, nananatiling mahalaga ang pagpupunyagi tungo sa isang makabago at kredibleng hukbong dagat. Ngunit ipinapaalala ng pagre-retiro ng USS Philippine Sea at USS Normandy na hindi sapat ang tumanggap lamang ng makabagong barko. Kailangan ding may sapat na pondo, infrastruktura at estratehikong plano upang mapakinabangan ito ng wasto.
Ang seremonya ng pagreretiro ay hindi lamang pagwawakas ng karera ng dalawang barko. Ito rin ay paggunita sa mga dekadang serbisyo nila sa iba't ibang operasyon mula sa Persian Gulf hanggang sa mga misyon ng pagtulong sa sakuna sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa US Navy, ito ay simbolo ng paglipat tungo sa mas episyente at makabagong puwersa. Para naman sa Pilipinas, isa itong refleksyon ng agwat sa pagitan ng hangarin at kakayahan. Sa huli, bagaman nakakaantig isipin na ang USS Philippine Sea ay posibleng maglayag sa ilalim ng watawat ng Pilipinas, ang realidad ay hindi ito magiging pangmatagalang solusyon. Mas mainam na ituon ng bansa ang atensyon sa mga modernong frigate, corvette at multi-role vessels na mas akma sa pangangailangan at kakayahan ng hukbong dagat habang patuloy na isinusulong ang pangmatagalang programa ng modernisasyon